Sa akin ay tumutulong ang Diyos na Panginoon, sa Kanya ko iuukol, ang alay ko naahantong, sa ngalan niyang nagtatanggol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong Panginoon ay manimbughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Tagayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa,
mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ulitin po natin. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, tapahat ang kaisipan, tugon. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay, tugon. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis, tugon. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tiga 60 at may tigta 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos po natin na marinig nitong mga nakalipas na araw ang paggamit ni Jesus ng talinghaga. No, at sinasabi nga o tinatanong ng mga alagad, bakit kayo nagsasalita ng patalinghaga? Sabihin nyo nga po, talinghaga.
Sabi, ito yung mga parables, no, para mas maintindihan sa pinakamababang kumbaga pag-unawa, no, na maintindihan ng mga tao. Pero mo, ang Diyos ang nagpapakababa, ang bumababa sa level natin para lamang maunawaan natin kung ano ang paghahari ng Diyos. Samantalang ang tao, pilit na nagpapakataas na gusto pang higitan ang karunungan at kaalaman ng Diyos. So, ang sekreto ay kung marunong kang makinig. Kaya nga sabi rin, no, ang may pandinig, makinig. Pero wala tayong magagawa kung magbibingi-bingihan ka o kung ano lang at sino lang ang gusto mong pakinggan. Kung ano lang ang masarap sa tenga mo, yun lang ang tatanggapin mo. Doon tayo nagkakaproblema. Kaya kahit anong simba mo, araw-araw tayong magmisa, kapag hindi natin pinakinggan at inunawa ang mga sinasabi, ipinapahayag dito, no, sa misa, walang mangyayari sa buhay natin. Imbis na mawalan ka ng problema, ikaw pa ang nagbibigay ng problema. Nang hindi mo namamalayan dahil lamang sa kulang ka sa pagkaunawa. So, paano mo nga mauunawaan kung hindi mo bubuksan ang iyong tenga? Kasi parang kung tutusin, matapos na magbigay ng mga paliwanag, ito ngayon yung pinakapaliwanag na ni Jesus. Naghasik ng salita. Sabi nga, ang binhi, ang salita ng Diyos. Tignan niyo mga asa ng utak, asa ng isip ninyo ngayon. Lutang. Ganun kahalaga na pag nagsisimba, nakikinig. Pag nagsisimba tayo, focus tayo. Kasi maraming aagaw, maraming distractions, maraming mga, kumbaga, kukuha ng attention mo, parang hindi mo lubusang maintindihan ang salita na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Anong gagawin talaga natin? Nasa atin ang problema. Kasi kung tutusin, no, tingnan natin. Alam pa ba natin ang 10 utos ng Diyos? Narinig naman natin. Narinig mo pero anong ang ginagawa natin? Narinig lang natin eh. Inunawa na ba natin na mabuti? Kasi ito yung mga gabay. Binigay ng Diyos ang mga utos na ito, no, sa unang pagbasa para sa isang mas maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa tao. Kaya yan, nakafocus tayo dyan sa pusa. Ito pa lang, no? Maraming aagaw para lamang hindi ka makapakinig. Kaya nga kailangan mo din tinutulungan ang sarili mo. Kasi kahit anong galing ng mga eksperto para ipaliwanag sa iyo ang nangyayari sa buhay mo, pero tanging ikaw lang din naman talaga ang tutulong din sa sarili mo. Walang anumang mga quotes, no, na makaka-inspire sa iyo kapag mayroon kang pinipili lang na gustong pakinggan. Tingnan niyo, sabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, huwag mong pag-iimbutan ang sambayanan ng iyong kapwa o pag-aari ng iyong kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ipangili ng araw ng pamamahinga. Narinig naman natin. Pero pagkatapos ito, yun na nga, ano nangyayari? Inunawa ba natin? Kasi baka nga sabi, no, may nahulog sa daan, may nahulog sa dawagan,
may nahulog sa batuhan, pero may nahulog sa mabuting lupa. So nasaan tayo dito sa apat na uri ng nakikinig? Wala pa rin. Tulala pa rin. Kahit ulit-ulitin natin ito, no? Pag hindi mo talaga binuksan ang tenga mo, walang solusyon na mangyayari sa pinoproblema mo. Kasi ito yun, no? Diba? Araw-araw nagbibigay ng solusyon ang Diyos sa inaakala mong ang problema. Araw-araw. Ano ba nangyayari sa iyo? Ano bang problema mo? Sinabi rin naman, narinig na natin na yung tungkol sa pagpapatawad, yung tungkol sa mga maraming kwento. Pero wala nagmamatigas pa rin tayo. Pag sinabi ng Diyos, no, hindi 7 beses, maka 77 beses pa nito, pero hindi, walang kapatawaran yan. O di, ano ang mangyayari? Paano tayo magbubunga kung meron din pala tayong sariling mga sinusundan, mga sariling ipinaglalaban? O di ikaw na ang Diyos. O ikaw na magbigay ng utos. Naririto nga tayo para makinig. Sinabi rin naman, di ba? Pag binasa mo ang Biblia, kaya nga ganun kahalaga yung pagbabasa ng Biblia kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, nandyan din sa Biblia. Pero wala, tamad-tamaran tayo. Ito na nga lang, misa na nga. Ito na nga lang yung pagkakataon para makapakinig. Sa ayaw pa natin mag-focus. Minsan may mga pangyayari, pag nasa misa, may cellphone, may gadget. Pag nasa misa, may kwentuhan. O kaya naman, kung hindi ka naman maingay, tulog ka naman. So meaning, may effort tayong dapat gawin. Hindi tayo parang, di ba, yung sabi ko kahapon, sa lupa, ang isang lupa, hindi mo po pwedeng hayaan lang na nandyan. Kailangan mo hukay-hukayin para nakakahinga. Para kung ganun, mas nagiging maayos yung halaman, mas nagiging mataba yung mga bulaklak. So kailangan nilalagyan ng fertilizer. Hindi pwedeng okay na siya. Yan na siya, lupa na siya. Ganun din tayo. Kailangan din natin tinutulungan ang ating sarili. May mga pagkakataon din, hindi na ma-absorb ng ating utak, no? Ng ating pagkatao, yung pinapahayag sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa kasi punong-puno na yang iniisip mo na kung ano-ano. Kaya kahit anong bigay sa iyo, wala lang. Natatapon lang, nasasayang lang. Sige, tingnan ninyo, tingnan niyo yung katabi ninyo. O, see, hindi kayo makatingin. Di ba? Ano mangyayari sa atin ito? Nasaan talaga ang problema? Nasa atin pa rin. Pero kung makikinig tayo kay Jesus, mawala yung problema natin. Maayos. Hindi man mawala, maayos ang problema na ito. Ulitin, no? At paulit-ulit na sinasabi, ang may pandinig, makinig. So maiintindihan natin, kung ikaw ay PWD, mayroon kang kakulangan sa pandinig, maiintindihan natin yan. Pero kung normal naman ang tenga mo, pero ayaw mo makinig, malaking problema yan. Kailangan mo na talaga ng espesyalista sa tenga. Libo-libo na yung nakalagay dyan, no? Anong ang tawag doon? Ano? Wala. Wala na. Pero sana po, no?
Ang Panginoon naman, no, habang tayo po ay nagmimisa, hindi naman siya talaga humihinto din. Kasi bawat isa, minsan mayroon pong kanya-kanyang pacing. So, kailangan din talaga ng grasya ng Diyos para tayo mismo, no? Kasi kung sa sariling lakas lang ng tao, hindi kakayanin makinig. Kailangan din naman ng grasya at awa ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Ama sa langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang na mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magsasaka at ang mga nagtatrabaho sa bukirin, naway basbasan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamayapa sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alayin namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.